RH, a proud member of MBC Media Group. 6 na minuto na makalipas sa alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Lunes na naman po tayo ngayon. Ika-8 na ng Disyembre 2025. Sa ulo ng ating mga balita, tracker teams at intel ng Philippine National Police nakaantabay na para sa pag-aresto sa mga diskaya at iba pang sangkot sa Ghost Flood scandal sa Davao Occidental. Mallgoer kinasuhan naman ni Attorney Rowena Gonzon. Nagbaliwanag sa nag-viral na pagwawala niya na nag-ugat lamang sa ubo. Pakiusap ng Malacanang dinedma ng transport groups. Ikinakasang 3 araw na tigil pasada tuloy. DA tiniyak na may sapat na supply ng baboy ngayong holiday season kahit tigil na muna ang importasyon. Peking dentista arestado naman sa entrapment operation sa Tuguegarao City. Bagyong Wilma humina na, naging LPA na lamang. Ilang weather systems naman magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Kasama pa rin natin ang Buradyo natin FM Nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mabalita, humina na at naging low pressure area na lamang ang Bagyong Wilma, ngunit patuloy itong magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Ayon kay Charmaine Barilla ng Pag-asa, huling namataan ng LPA sa vicinity ng Balud, Masbate. Sinabi ni Barilla na asahan pa rin ang makulimlim na papawri na may pagbugso-bugso magpulan sa ilang major parts ng Luzon, ganyan din ng Visayas ngayong Lunes dahil sa ilang weather systems, kabilang dito ang LPA na magdadala ng mga pagulan sa Western Visayas at Mimaropa. Ang Northeast Monsoon naman o Amihan ang makakapekto sa bahagi ng Northern at Central Luzon, habang ang shearline ang makakapekto sa Metro Manila, ilang bahagi ng Bicol Region, ganyan din sa Calarbao Zone, Isabela at Quirino at Aurora. Sinabi ni Barilla na fair weather naman ang inaasahan sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao, ngunit may tsansa pa rin ng mga pagulan dahil naman sa localized thunderstorms. Higit na 63,000 individuals ang naapektuhan ng pagkagupit ng Bagyong Wilma na ngayon humina na lamang bilang isang low pressure area o sama ng panahon. Batay sa tala ng NDRRMC, higit sa 22,000 ang mga pamilya, katumbas ito ng 63,600 katao ang naapektuhan ng naturang sama ng panahon sa Bicol Region, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga. Sa nasabing bilang, aabot naman ng 2,600 individuals ang inilika sa 41 evacuation centers dahil sa naranasang malakas na buhos ng ulan. Samantala, 11,700 na mga pasahero ang stranded sa mga pantalan, kung saan pinakamarami ay sa Bicol Region. Mahigit sa 5,600 na pasahero at meron ding 1,500 rolling cargo. Arestado naman sa ikinasang entrapment operation ng pulisya ang isang 27 anyos na babaeng nagpapanggap na dentista sa Tuguegarao City. Naku, delikado to. Baka mamaya imbis na hindi binunot yung magandang ngipin, binunot yung maganda. Kasunod ito ng natanggap na report ng mga otoridad hinggil sa suspect na umano'y nag-aalok ng dental services online sa pamamagitan ng pagme-message sa mga potensyal na mga pasyente. Kinumpirma naman ng Philippine Dental Association at Professional Regulations Commission, hindi lisensyado ang naturang dentista.
Lumalabas din sa investigasyon, high school lamang ang natapos nito at 10 taon nang gumagawa ng illegal dental procedures gamit lamang ang equipment na nabili nito online. Naku! Kaya pinakamaganda ho, tingnan unang-una pagka may klinika, i-check ho ninyo. Pangalawa, tama din ho yun na dapat from time to time bine-verify po natin sa PRC. May master list naman ho sila dyan kung sino-sino yung mga lisensyadong mga doktor. Ano ha? Magkakasa naman ang investigasyon ng Bureau of Immigration laban kay Pagadian City Mayor Samuel Co. Kaugnay ng alagasyong hindi umano ito isang Filipino citizen. Ayon sa spokesperson ng Bureau of Immigration na si Dana Sandoval, sisimulan nila ang masusing pagsisiyasat sa pamamagitan ng pagsilip sa kanilang internal records. Ginawa ng BI ang pahayag bilang tugon sa mga ulat na si Co ay isa umanong Chinese national at posibleng isa pang alis guo na nahalal, naglilingkod bilang mayor pero hindi naman pala Pinoy. Maarain naman itong pinabulaanan ni Mayor Co at naninindigang ipinanganak siya sa Pilipinas at Pilipino din ang kanyang mga magulang. May buntag kay Waway Belendez sa Pagadian. Iniimbestigahan nga ng Bureau of Immigration ang record ni Pagadian City Mayor Samuel Co matapos lumutang ang tanong tungkol sa kanyang citizenship. Ayon kay Dana Sandoval, kailangang masilip ang internal records upang matukoy kung may katotohanan ang malegasyon laban sa alkalde. Batay kasi sa isang dokumento, ipinganak si Co noong March 10, 1966 sa Klinika Santo Niño sa Pagadian City sama ng mag-asawang Ko Tek Chu at Ko Si Kswat Kim. Ngunit nabatid na hindi naman pala nag-i-exist ang naturang klinika sa naturang lugar. Samantala wala ring record ng birth, death at marriage certificate ang mga magulang ni Ko bagamat nakalibing ang mga ito sa Chinese cemetery ng lungsod. Mas pinigting pa ng Philippine National Police ang pagbabantay laban sa napapaulat na hoarding at profiteering lalo na ng karne at gulay ngayong papalapit na ang Kapaskuhan. Ayon kay Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., bukod sa mas ramdam ang presensya ng pulisya, kinakailangan din isagawa din ito sa hanay ng mga strategic operations o magsagawa din ng mga strategic operations para sa mga nagsasamantala ngayong holiday season. Nagpakalat na niya ang PNP ng karagdagang tauhan sa mga pamilihan para bantayan ang mga posibilidad ng pag-hoard ng mga bilihin, pagbebenta sa hindi makatarungang presyo, ganyan din yung posibilidad ng pagkakaroon ng panic buying. Iginit ni Nartates, mahigpit silang nakikipag-ugnayan sa Department of Trade and Industry at mga lokal na pamahalaan para ma-monitor ang paggalaw ng mga presyo at maiwasan ang illegal profiteering. Mag-iingat din ho kayo sa mga bibilhin ho ninyong mga paputok ha. O, hanapan po ninyong ng ICC marking o kaya ng PS mark para makasiguro tayo na yan po ay hindi substandard. Good news naman sa mga commuter, libre ang sakay ng lahat ng mga pasahero ng MRT3 at LRT2 sa December 10 yan sa Miyerkules. Anunsyo ng dalawang train system, ito'y bilang pakikisa sa International Human Rights Day. Aarangkada ang libreng sakay mula alas 7 ng umaga hanggang alas 9 ng umaga at muli mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Pero sa ano pa yan Miyerkules pa yan December 10. Inaasahan ang mas malakas na kampanya at serbisyo kontra Human Immunodeficiency Virus o HIV. Ito matapos na magsama-sama naman ang Department of Health, mga college students, media, medical societies at iba pang private group para paigtingin ang laban kontra sa Human Immunovirus o Human Immunodeficiency Virus. Ginanap ang aktibidad sa Lyceum of Alabang sa Muntinlupa City, alinsunod naman sa direktiba ng Pangulong Bongbong Marcos. Layunin itong mas malawak pa o mapalawak pa ang akses sa tamang edukasyon at serbisyong pangkalusugan tulad ng HIV combination prevention, testing and treatment para sa mga kabataan sa pamamagitan ng whole of society approach at pagtutulungan ng iba't ibang sektor ng lipunan. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. Alas 4:15 mga misis. Amoy araw ba si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge you, subukan ang Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Mahiwagang tunog. At habang kayo nag-iisip kung ano yung ating mahiwagang tunog, naliligo gamit ang Shield Bath Soap. Ito muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng, magkano? 3,000? 3,000, di ba? 2,000 last week eh. O, 3,000. 3,000 pesos as of December 8. Ayan, okay. Ito natin mahiwagang tunog. Ganito na lang. Yung isang item dyan ay para mas madaling hulaan. Kadalasan gawa ho sa karton. Yung isa kadalasan gawa sa karton. Tapos yung isa hindi gawa sa karton. Dalawang item nga hinahanap natin eh. Oh, di ba? Basta yung isa gawa sa karton, yung isa hindi gawa sa karton. Ayan, ha? Madalas na ginagawa natin pagka Pasko. Oh. Ay, dami naman natin ginagawang, kukunti lang naman ginagawa natin na ampaw? But ang ampaw ba, karton? Hindi naman karton yun. Papel, pero hindi karton. Oo. Tsaka ako, wag nyo na i-ampaw. Gagastos pa kayo sa ampaw. I-Gcash nyo na lang. Oo. Sa mga inaanak ko, Gcash ko na lang, 20 pesos lang naman eh. Oy, bakit sabi ng DTI yun ah? Oo. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Ayan na. So para ho sa mga suki natin, alam na dis. Padala na ho na inyong mga sagot. Christmas tree? Mayroong karton na Christmas tree? Meron. Hindi ho Christmas tree. Ayan klaro ha. Maganda umaga, Pilipinas. Ay, pwede kayo sumagot online ha. Pero syempre, pagka nanalo abroad, palalitan natin ng piso. Wag dollars, mahal dollar ngayon eh. Ayan, 18 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. Nagkamit naman ang Philippine Amusement and Gaming Corporation of Pagcor ng 2 karangalan sa Governance Commission for GOCCs o GCG. Ito po isang award ceremony na nangyari nito nakalipas na araw. Nakatanggap ang Pagcor ng 99.92% score sa 2024 Performance Evaluation Scorecard. Ginawaran din ng Sustainability Award para sa exemplary efforts in upholding sustainability values and best practices in corporate governance. Sinabi naman ni Pagcor Chairman at CEO Alatenco, ang mga pagkilala ay sumasalamin sa pag-unlad ng ahensya at ito dahil sa patuloy na pagpapabuti ng mga operasyon, pagpapahusay ng regulatory system at pagtiyak na ang makita ay patuloy na sumusuporta sa mahalagang pampublikong programa. Ayon kay Chairman Tenco, ang malakas na rating ng 2024 Performance Evaluation Scorecard at ang Sustainability Award ay hindi lamang nagpapakita ng operational excellence, kundi pati na rin ang kanilang commitment sa transparency, mabuting pamamahala at nation building. Binigyan din ang Pagcor Chairman na ang parangal mula sa PCG o GCG ay nagpapatibay sa kanilang gawain upang gawing transparent, accountable at high-performing GOCC ang Pagcor. Pinalalakas din niya nito ang kanilang determinasyon na maglingkod na maintegridad, ipagpatuloy ang mataas na antas ng government service sa pamamagitan ng pagtiyak na sinusuportahan ng kanilang kita ang essential social services at mga komunidad na higit na nangangailangan ng tulong. Maganda umaga, Pilipinas. Alas 4:20 ang oras sa buong kapuluan. Opisyal lamang tinapos ng Bureau of Customs kasama ang European Union Delegation to the Philippines o EU Delegation at ang Department of Trade and Industry ang proyektong Arise Plus Philippines matapos ng 5 taong implementasyon ng programa.
Ang Rice Plus Philippines ay programang pinondohan ng EU na naglalayong pasiglahin ang kalakalan ng Pilipinas sa pamamagitan ng modernization sa kanilang operasyon sa aduana, quality infrastructure, pag-angat ng kapasidad ng mga lokal na negosyo, lalo na yung mga micro, small and medium enterprises o mga MSMEs para makapasok sa EU at Asian market. Nagpaabot naman ng pasasalamat si Commissioner Ariel Nepomuceno sa EU, International Trade Center, ganyan din sa Department of Trade and Industry para sa nasabing partnership at muling binuhay ang commitment ng ahensya na panatilihin, payamanin pa ang mga sistema, polisiya at kakayahan nito na nabuo naman sa ilalim ng naturang proyekto. Ito ay habang itinataguyod ang tuloy-tuloy na modernization sa operasyon ng BOC at nagsusulong ng isang episyente at mas competitive na ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Naibag na bigat kakabsat dyan po sa Kawayan City sa Isabela. Kumusta na kayo ha? At magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa Calamba, Laguna. Amir o pinakamataas na pinuno ng Dawla Islamiyah Hassan Group patay sa inilunsad na hot pursuit operation ng militar sa Barangay Satan, Sharif Mabuak, Maguindanao del Sur. Detalye ng balita mula kay June Di Makutang Aris 19. Assalamualaikum, Brother June. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Napatay habang tinutugis ng mga tropa ng 6th First Infantry Brigade under 6ID JTF Central ang grupo ng Amir o pinakamataas na pinuno ng Dawla Islamiyah Hassan Group sa katauhan ni Ustads Muhammad Usman Sulaiman. Batay sa impormasyon mula kay 6th First Brigade Commander Brigadier General Edgar Catu, malaki ang papel na ginagampanan ng mga sibilyan o ng mga residente na nagpaabot na impormasyon sa government forces kung saan naroon ang lokasyon ng Amir dahilan ng agarang naglunsad ng malawakang military pursuit operation sa Barangay Satan, Sharif Aguac, Maguindanao del Sur. Ayon pa, si Sulaiman ay kilala ring bomb expert na kaanak ng napatay noon na si Basit Usman. Batay pa rin sa report ng 6th First Brigade, ang grupo nina Sulaiman ang responsable umano sa pambobomba sa isang rural bus sa Parang, Maguindanao del Norte noong Abril 24 ng taong 2022. Pambobomba sa dalawang yellow buses sa Tacorong City sa magkahiwalay na petsa at lugar. Husky bus bombing noong Abril 17 ng taong 2023 sa Isulan Integrated Terminal. Pananambang sa tropa ng 40IB at ang pagpatay sa 3 negosyante ng kambing mula Batangas. Papuri at taus-pusong pasasalamat naman ang mensahe ni 6ID and JTF Central Commander Major General Jose Vladimir Cagara para sa mga residenteng nakikipagtulungan sa government forces at ganun din sa mga tropang sumagupa sa grupo ni Ustad Sulaiman. Habang patuloy pa ang pagtugis sa natitirang kasamahan ng napatay na si Muhammad Usman Sulaiman. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, June. Maraming salamat. Maganda umaga, Pilipinas! Ay may buntag sa mating paminaw natin sa Pulumulok, South Cotabato. Isang pambihirang pagkakataon ng mamataan sa Mindanao ang isang puting uwak. Di ba may kasabihan tayo na pagka isang bagay ay imposible? Ang sabi, sige, gagawin ko yan. Pag puti ng uwak, pag itim ng tagak. Ayan, ha? Yung tagak yung hiron. Ayan, ha? Pero alam nyo, hindi na imposible ngayon. Meron na pong nakita sa Mindanao na puting uwak. Ayon sa mga eksperto, ang true albino crows ay kabilang sa mga bibihirang klase ng ibon sa mundo. Albino itong crow na ito. Sa Natos, isa lang kasi ang nabubuhay na ganitong uri ng ibon sa kada 30,000 hanggang 100,000 nakauri nito. Bibihirang makita ang mga puting uwak dahil kadalasan ang mga uwak ay kulay itim. Pero pag lumipad yung ibon, di akala mo kung puti, di kalapati. Di ba? Pero hindi ito may tsure. Uwak ko talaga eh. Ayan ha, tisoy na uwak. Ayan ha. Okay, wag kayo magsasabi na pagka medyo imposible ang isang bagay, sasabihin nyo kagad pag puti ng uwak, pag itim ng tagak. Wala na. Expired na ho yung kasabihan yan, ha? Ayun. May iba pang puting uwak na hindi tunay na albino.
tinatawag naman itong leucism. Ibig sabihin may bahagi ng pagkawala ng pigmentation, kaya puti ang balahibo pero normal ang kulay ng mata. Dahil naman sa kakulangan ng pigment, kadalasan nahihirapang mabuhay ang mga albino o leucistic na uwak. Mas madaling mahuli ng predators, nahihirapang mag-layer ang mga balahibo, at ang iba naman may iba pang disadvantages sa kalusugan at survival. Ayun. Bibihira yung albino. Meron pala talagang gano'n, ha? May mga puting uwak. At yan po ay matatagpuan sa Mindanao. Di ba? Unique, ano? Kaya talagang pangalagaan ho natin ang biodiversity, ha? Lalong-lalo na dyan sa Mindanao para makita ho, manatili hong nandyan ito pong mga rare species. Magandang umaga, Pilipinas! Ay mga mamis, po pwede tayo mag-laundry day today, ha? Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Mapapahirapan ang self ko sa Pride. Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stay away formula, tanggal ang matitindi mancha. Based on tests sa chocolate, mud, and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. 27 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Isang lalaki naman patay sa pamamaril sa Davao City. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni Jun. Mayong butang usab Kuyang Angel, patay ang isang 36 anyos na lalaki matapos pagbabarilin sa hindi pa kilalang suspek sa Purok 8 Manggahan Street, Muslim Village, Bakaka, Barangay 19 Dasbi, Davao City, madaling araw ng Sabado. Ayon sa report, nakatanggap ng tawag ang Police Station 2 mula sa Central 911 bandang 1:45 ng madaling araw hinggil sa insidente. Agad na responde ang kapulisan at tumungo sa nasabing lugar. Pagdating sa pinangyarihan, agad dinala sa first responder ang biktima sa Southern Philippines Medical Center. Ngunit idineklara itong dead on arrival ni Dr. Ayesha Radam bandang 2:33 na madaling araw dulot ng tama ng bala sa ulo. Kinilala ang biktima na si Zyron Balik, 36 anyos, residente ng Purok 4 Isla Verde, Barangay 23 Dasi. Batay sa investigasyon, sakay ang biktima ng kanyang motosiklo at nang dumaan ito sa madalim na bahagi ng Manggahan Street at 2 beses itong binaril at tumama sa kaliwang sentido at agad namang tumakas ang suspek matapos ang pamamaril. Habang nakarecover ng kapulisan ng bala ng kalibre 45 na armas, ang bangkay ng biktima ay nasa SPMC Morgue habang patuloy pang investigasyon ng kapulisan upang matukoy at maaresto ang suspek at alamin ang motibo sa krimen. Ito si June Soter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jun Soter. May buntag sa matig paminaw nato sa Tagum. O diya po sa Digos City, ha? Mahigpit na binabantayan ng Department of Labor and Employment at Bureau of Customs ang mga industriya ng paputok habang papalapit ang Pasko at sa pagsalubong din sa bagong taon. Ito ang tiniyak ng dalawang ahensya upang masiguro na nakasusunod ang mga paggawaan ng paputok sa occupational safety, health standards at iba pang mga polisiya. Babala ni Labor Secretary Benvenido Laguesma, sino mang manufacturer na makikitaan ng mga paglabag ay gagarang ipasasara, i-issuehan ng work stoppage order. Kasabay nito, pinag-utos naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang mahigpit na pagbabantay ng kanyang mga tauhan para mapigilan ang pagpasok ng iligal na mga paputok at iba pang pyrotechnic devices sa bansa. Nabatid na sa ilalim ng Republic Act 7183, nakasaad ang mga regulasyon sa paggawa, pagbebenta at paggamit ng iba't ibang uri ng paputok at mga pyrotechnic devices na pinapayagan lamang ng bansa. Ayan na. Kaya para ho doon sa mga bibili, hanapin po ninyo yung PS mark, ha? Pagka local brand. Pagka imported po naman, hanapan po ninyo ng ICC, ha? Import Commodity Clearance. Yan, ha? Para nang sa gayon, makasiguro tayo na yan po ay dumaan sa tamang evaluation. Hindi ho tayo mapapahamak. Ayan, ha? Ay, susme. Ngayong panahon ito, ang dami-dami naglipa ng mga... Basta kung ito ang benchmark. Pagka masyadong mura, magduda na ho kayo. Ha? Wag ka masyadong mura. Sabi, 20 nga lang 20 pesos nga lang ang pangregalo Sasabihin mong mura. Hindi, yung 20 naman sigurado pera yun Ang sinasabi natin, ang mura na mga bagay na mabibili, lalong-lalo na yung mga paputok,
Yung halos ipamigay na, substandard ho yan. Magandang umaga, Pilipinas! May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Baon ng pamilya laban po sa mga mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa ng mga butika at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Ay, magandang umaga nga pala kay Asek Cecil Mangcasantos ng Philippine League of Private and Government Midwives. Ipinapaalam niya lang ho sa kanyang mga inaanak, she's back in the Philippines. Nandito na ang Ninang Cecil. Magandang umaga, Pilipinas! May pasalubong galing sa Pransya. Ayan. may pasalubong na French fries. Angelica Panginiba nagpaabot ng suporta sa matalik na kaibigang si Kim Chiu matapos kasuhan ng kapatid na si Lakam. Detalye ng balita mula kay Gorgie Rula. Gorgie, good morning. Ayaw makialam ng mga best friends ni Kim Chiu dito sa isyong pagdemanda niya ng reklamong qualified theft laban sa kanyang kapatid. Isa nga sa napagtanungan namin ay si Angelica Panganiban na hindi raw niya tinawagan si Kim tungkol dito. Ayaw daw niyang isipin ni Kim na baka nakikichismis lang siya. Pero gusto raw niyang iparating sa kaibigan niya na nandyan lang daw siya para sumuporta. Sabi ni Angelica, nandyan lang daw siya sa likod ni Kim para sumuporta sa pinagdadaanan nito. Heto pa ang karagdagang pahayag ni Angelica Panginiban. Sa kung ano yung nararamdaman niya, yung pinagdadaanan niya ngayon. Let's not judge. Hindi ko alam kung kailangan niya ng help, di ba? Hindi ko alam kung kailangan ba niya ng support. Hindi ko alam kung nag-strong na siya. And of course, hindi yun ang pinagdadaanan ko. I have to respect na hindi ako involved dito. Laban niya to. And kailangan niyang malaman na sa bawat laban niya, nandun ako sa likuran niya. Iyan ang pahayag ni Angelica Panganiban at nakausap nga namin na aktres sa MediaCon ng MMFF entry nilang Anne-Marie na bali pagbabalik acting ni Angelica. Masaya raw siya dahil lahat daw silang magkakaibigan ay abala na sa kanilang trabaho. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Mayor Senny Mendoza, good morning. Malo, gising na daw si Casento. Nag-message na kaaga-aga. Si Casento ng grupong Sinag, gising na. Ay, welcome ho sa Pilipinas. Dumating din ho sa Pilipinas nitong weekend ang bagong Chinese Ambassador, si Ambassador Jing Quan. Ayan, si Ambassador Jing Quan, ang bagong Chinese Ambassador dito po sa Pilipinas. Ano yan, attend siya sa opening ng Bukana Bridge sa Davao. Sabi ng mga taga Davao, bakit ba may ibang umaangkin nitong Bukana Bridge na ito? Tagal-tagal na naumpisan nito eh. Di ba? In-announce 2018 pa eh. Ayan, Auntie Claire, ano sagot mo? Magandang umaga, Pilipinas! Ay, speaking of transport, happy 34th Genesis Transport and Services. Oo, congratulations ho sa accomplishment na ito sa ating kaibigan si Ma'am Risa Moises. At saka syempre, ang kanyang anak na magandang si Patty Apuang. Ayan, congratulations sa 34th anniversary ng Genesis Transport Services. Congratulations. At saka, meron hong ako, may nadaanan ako, may nabasa ako. Ang ice cream pala is good for the heart, Malo. Ang ice cream is good for the heart. Lalong-lalo na kung ito ay talagang galing sa mga natural fruit. Ayan, a new study suggests that ice cream may offer unexpected heart health benefits and act as surprisingly nutritious food choice. Ayan. Kaya congratulations. Dito naman kay IJ, si Dorian Master. Si Dorian Master ay hindi na lamang ho nagbebenta ngayon si IJ Stella.
Stelia, bata pa lamang ito, nag-aaral ngayon dyan sa Lasal, ano ha? Nagpo-produce naman ng Julian's Premium Ice Cream. Ayan ha. Ito no, ayan, mga natural fruit talaga ang kanilang inilalagay. Ha? Congratulations kay IJ dito sa kanyang bagong product na inilunsad. Nasa mga mall ito ng SM. Julian's Premium Ice Cream. Ang ice cream ay good for the heart. Batiin din ang Belkens Pharma. Ginawaran ng Management Excellence Award ng Beast News Asia. Congratulations sa buong management team ng Belkens Pharma. Pinangunahan ito ni Dr. Luis Go. Sa loob ng 19 years, ang Filipino-owned company na Belkens Pharma ay sinusulong ang kalidad at affordable medicines para sa mga Pilipino. Kaya muli po ang aming masigabong congratulations kay Dr. Luis Go, Dr. James Cayetano at sa buong management team ng Belkens Pharma for making life better for the Filipinos. Mabuhay ang Belkens Pharma. Maganda umaga, Pilipinas! Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating masuki dyan sa San Nicolas, Pangasinan. Tricycle at motorsiklo nagsalpukan, kapwa driver sugatan sa Orion, Bataan. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, Aris 37. Danny, good morning. Kapwa ginagamot sa ospital sa lungsod ng Balanga ang driver ng tricycle at driver ng single motor matapos ang isang salpukan namang ito sa bahagi ng kahabaan ng Roman Highway sa Barangay Santa Elena, Orion, Bataan, alas 10 ng gabi. Sa inisyal na investigasyon, ang tricycle na dinadrive ng edad 39 anyos, residente ng St. Francis Tulimay, Bataan, patungo ito na nasabing bayan, habang ang single motor na dinadrive naman ng isang 52 anyos na residente ng Barangay Munting Batangas, Balanga City, na pauwi naman ito sa kanilang tahanan. Pagdating sa lugar, sinubukan umano ng tricycle na pumasok sa National Road ng puting buhangin at lumiko patungong northbound lane, ngunit hindi nito napansin ang paparating na single motor mula sa kabilang direksyon na nagresulta ito sa kanilang banggaan. Dahil sa lakas ng impact, parehong sasakyan ang nagkaroon ng pinsalang hindi pa matukoy ang halaga at kapwa sugatan ang dalawang driver. Agad na rumisponde ang Orion Rescue at Pilar Rescue sa lugar at dinala mga driver na sugatan sa Bataan General Hospital. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabak kayungan sa mga suki natin dyan po naman sa Pampanga. Oy, magandang umaga ho sa kay Janet Aguilar dyan po sa Hong Kong. Magandang umaga sa mga kababayan natin dyan po sa Hong Kong. Ingat kayo lagi. At saka huwag kayong magsasawa, magpapadala ng inyong mga uwak. Mga uwak. ng inyong mga... May nag-comment kasi si Bentong tungkol sa uwak. Anyway, magandang umaga po sa mga suki natin dyan po sa Taiwan. Ayan sa Taipei, Taiwan. Tsaka galing sa Middle East. Kung pauwi ho kayo ng Pilipinas, huwag nang magpasalubong na imported na tsokolate. Meron ho tayo ditong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magdiniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan. Itinanim po sa ilalim ng mga jugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dekalidad na cacao beans pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Available yan sa 0919-095-5935 o kaya sa mga pasalubong center. Ang Tangerine Chocolate po ay 100% gawang atin. Kaya sabi po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Meron pong mahigit 10 variants niya ng mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph at nang sa gayon doon ho ninyo makita ang inyong magugustuhang variants. Tangerine Chocolate 100% gawang atin. Pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Ang sabi ho ni Secretary Francisco Chu Laurel, nakatitiyak siya na may sapat na supply ng karne ng baboy ngayong Christmas season kahit na nagpatupad ang pansamantalang pagbabawal sa importation ng karne ng baboy mula Spain kasunod ang komparasyon ng pagkalat ng African Swine Fever mula sa Europa. Sinabi ni Agriculture Secretary Laurel,
ang import praise mula sa buhay ng mga baboy, karne at balat, yan din ang similya na ginagamit sa artificial insemination ay hindi magpapataas sa presyo at paghihigpit din ng supply. Sinabi pa ng kalihim, puno ang mga cold storage at nananatiling mataas ang inventaryo at higit na sapat naman para matugunan ang mataas na demand sa panahon ng Kapaskuhan. Ang ban ng karne mula sa Spain ay kasunod ng November 28 report ng mga veterinaryo ng Spain sa World Organization for Animal Health na nagkumpirma ng kaso ng ASF sa mga baboy sa Sadabel, Valles Occidental, gayon din sa Barcelona. Sinabi naman ni Secretary Laurel, mahalaga ang moratorium upang mapigilan ang pagpasok ng ASF virus at maprotekta ng kalusugan ng lokal na mga baboy, habang binabantayan din ang seguridad sa pagkain at kalusugan ng publiko. Lahat ng sanitary at phytosanitary permits sa importation ng baboy mula sa Spain ay otomatikong binabawi pa. Kasendo, si Ginoong Rosendo Son ang sinag, kasama na natin. Kasendo, magandang umaga po sa inyo. Morning, Angel. Gaano ba kalaki yung importation natin from Spain? Medyo malaki yan eh. I think second biggest yata yung Spain, no? Okay. Pero ang good news naman dito sa atin local, medyo lumaki yung atin local production. Maraming nag-alaga ng baboy. So, sa tingin naman natin, enough naman yung mga local supply natin. Oo. Anong kumukumbinsi sa ating mga magbababoy na mag-repopulate? I think yung presyo nung tumaas sa maraming nag-repopulate, kaya bumalik, no? Pero ngayon, medyo bumaba yung presyo. Magkano ba ang pancake ngayon? Bumaba kasi last month up to 170 yung backyard and 180 yung mga commercial. Pero ngayon medyo tumaas ulit ng 190. Okay. So, sa tingin naman natin na pag nag-reach ng 200 ang live weight, tuloy-tuloy yung pag-alaga ng mga local racer. Oo, pero nandun pa rin yung threat kasi ng ASF. Ano nangyari doon sa bakuna? Yung bakuna sa patining, na-observe naman ng lahat is okay naman. For patining? Oo, sa patining. Paano sa inahin? Yun, hindi pa na perfect dahil nagkakaroon ng abortion. Yun ang issue na so far. Nagtitrigger ng abortion sa baboy yung bakuna against sa ASF sa inahin? Sa inahin, So far, yun ang report ng mga nakuha natin dun sa mga racer na nakaano ng paano yun? Ilang porsyento yung na apektuhan? Kasendo? Hindi pa naman hindi pa ganun ka-conclusive. Oo, hindi naman pinayagan pa sa inahin. Hindi. Teka mo. So natin tinuturok? Sa patining lang? Sa patining. Dapat sa patining lang. Paano yung guilts? Yung guilt, hindi rin tinuturok sa guilt. Paano yun? Di bibili ka ng bibili ka na lang ng biik na pang patiner. Yes, so yun ang initial na ginagawa para ma-protectionan yun 5 to 6 months na alaga. Paano ka magpo-produce ng biik na pang patiner kung hindi ka naman makakapagpaanak? Kasi may mga naglalabas for patining, no? So yung naman ang nangyayari yung mga malalaking producers nagpo-produce ng biik para ibenta yung biik sa mga kasi yung mga quarantine naman yung phytosanitary at saka quarantine protocols nila masyadong mahigpit, yung mga malalaki. So yun nakakatulong yun. Magkano guilt ngayon? Guilt
medyo mahal ngayon eh. Umabot ng 20 plus, Wow. 20 plus, 25 to 30,000. Tagal naman kasi ng bakuna na yan. Nakakainganyo uling magbaboy. Ano? Kaya lang, nandun yung risk eh. Yeah, Di ba? nandun yung risk. Nandun yung risk. Kaya yung susunod na programa ng DA ang sinuggest natin na kasi yung yung livestock and poultry law, di ba, na perma ng ating Pangulo na. So may budget na nalaan yan sa livestock and poultry na almost 20 billion isang taon. No? So, sana mapabilis natin yung production natin ng bakuna. Yes, oo. So yung suggestion natin kay Secretary Chu Laurel, kay Secretary, is yung mga association sa each province gumawa ng isang isolated area na mag-alaga ng inahin para ma-distribute sa mga member doon sa area. Pwede siguro yun na lang suportahan muna ng DA, di ba? Oo, kasi yung dispersal ng fattening. Oo, hirap eh. Isang cycle lang tapos na. Pero kung ito is inahin tapos may bigay sa atin mga racer, malaking bagay yun. Magkano range ng ng lechon ngayon? Mahal. Wala ka na. Dati may nabibili ka pang 7,000 ngayon. Suntok sa pinakamura 12. 12,000. Oo, 12 ang liit pa. Oo, liit. Diba? Oo. Tapos halata mo pang halata mo pang hindi pinroduce para para gawing lechon. Di ba? Kasi makikita mo yung kapal ng balat eh, di ba? Ay, sus, magkano hamon? Hamon, medyo mahal pa. Mahal pa rin. Di ba kami mura kapag kukunan namin? Yeah. Ayan, no. And anyway, so magkano ngayon ang hamon, ang ham? Nakita ko half, mga 600. Naku, hindi kulang yung 500. Kulang yung 500 na budget ng DTI, walang hamon. And pwede siguro kalahati. Kasi 1 kilo naman yung pinag-uusapan natin. Yung naman so far, may makita tayo hamon na medyo mas maliit compared dati. Mas mura. Mas mura. Naman, kinukuha ng mga consumer din dahil pagdating ng piyesta talaga. Itong Christmas and New Year talagang binibili ang hapon. Slice na lang. Ayan. pero compare last year, mas mura this year, no? Oo naman, kasi talaga matindi yung shortage last year eh. Oo. Itong taon, medyo, yung presyo nga ng, nasa palengke tayo, may makikita tayong 230, 235, dati, yan. Oo. Kasi ano nangyari doon sa bakuna ng ASF sa Vietnam? Akala ko medyo successful sila doon. Yeah, yung sa patining. Patining lang. Oo. Yung etong sa inahin na hindi naman inallow dito sa ating bansa na gamitin. Yun ang isang problema. So, wala pa talaga. Oo. Sige, Kasendo, ingat ho kayo at anyway, maganda naman yung mga pasilidad nyo diyan. For sure makakapag-produce kayo ng mga partner, ha? Okay. At least itong taon na ito, yung sa palengke may makita tayong 330 na kasim tapos 350 na liempo. Oo. Merry Christmas, Kasendo. Maraming salamat. Ingat ho kayo. Merry Christmas. Kumusta din kay Mami Dorian, ha? Yeah. Oo, lagi kang binabangkit nun. Sabi niya, huwag niyong pababayaan si Kasendo, ha? Thank you, Kasendo. Maraming salamat. Magandang umaga. Si Ginoong Rosendo So ng grupong Sinag. Ayun, ha? So, yung palang problema natin. Uubra yung bakuna sa ASF sa patining.
pero hindi para sa mga inahin. Maganda umaga, Pilipinas! Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Belgium. Magandang umaga din sa mga suki natin sa Alberta, Canada. Ma'am Evan Lang dyan sa mga sa Las Vegas, Nevada. Good morning. At sa Midnight Singers natin dyan po sa San Diego, California. Magandang umaga din po sa inyo, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Mag-live-in partner arestado matapos na mang-hold up sa mga tarim Pangasinan. Ba talagang tindi, ano ha? Parang Bonnie and Clyde, ano ha? Oo. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabawasan, Ichike Amin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos siya kabawasan, Kuyang Angel. Nasa kustudiya nga ng mga tarim police station ng mag-live-in partner na sila alias Mode, 42 anyos, at si Rita, 37 anyos, kapwa residente ng Orbis Tondo, Pangasinan, matapos silang maaresto ng mga hold up sa public market ng mga tarim. Batay sa ulat ni Chief of Police Major Arturo Melchor Jr., katatapos ng magbilang ng pera ng negosyanteng ginang na 31 anyos nang bigla siyang tutukan ng screwdriver ng suspect na si Mode at nag-announce ng hold up sabay daklot sa balumbong pera ng biktima na 80,000 pesos na nakalagay sa arinolang plastik. Saka mabilis na tumakbo palabas ng palengke at sumakay sa naghihintay na motorsiklo na minamaneho ni Rita at mabilis silang tumakas. Hinabol sila ng ilang vendors hanggang sa nakita ng PNP Tactical Motorcycle Riding Unit na nagpapatrolya sa lugar at silang humabol hanggang sa sumimplang ang mga suspect dahilan ng kanilang pagkaaresto. Nasamsam kay alias Mode ang screwdriver niyang ginamit at ang perang kanyang tinangay ay nabawi din sa bulsa nito. Kasong robbery ang kinakarap ngayon ng mag-live-in partner na suspect. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito sa Freddy Pajardo, Aris 38, taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Lalaki pinagtataga ng kainuman patay sa Pasay, Samar. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga, Jimmy. Isang lalaki pinagtataga nasawi sa bayan ng Basay, Samar. Kinilala ng PNP ang biktima si alias Boy, 53 anyos, magsasaka, residente sa naturang bayan. Ang sospek na kilala na si alias Bong, 58 anyos, kabarangay ng biktima. Nangyari insidente sa sitio Biga, barangay Mabini, Basay, Samar. Sa investigasyon ng PNP ang biktima at sospek kasama mga kaibigan nag-inuman. Sa kasagsagan ng inuman, nagkaroon ng mainit na pagtatalo ang biktima at sospek. Kumuha ang sospek ng itak at pinagtataga ang biktima at tinamaan sa iba't ibang bahagi ng katawan dahilan ng agarang pagkamatay. Naresto naman ang sospek na si alias Bong ng Barangay Kapitan at dinala sa himpilan ng Basay Municipal Police Station. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy. Winasak, itinapon ng Bureau of Customs sa Port of Zamboanga ang mga nasabat na kontrabando sa pantalan ng Zamboanga City noong December 2. Sinaksihan ng lokal na mga pamahalaan o mga opisyal ng lokal na pamahalaan, Sugar Regulatory Administration, yan din ang Commission on Audit ang pagdispatsa sa mga kontrabando. Kabilang dito ang 281 bale ng ukay-ukay, 153 sako ng asukal, 28 kahon ng mga gamot na naporpit ng pamahalaan. Dahil ito sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act, Republic Act 46-1953 o yung nagbabawal sa commercial importation ng mga used clothing o ukay-ukay, yan din ang Food and Drug Administration Act. Sinaksihan ng mga lokal na opisyal ang naturang pagsunog kasama ang mga tauhan ng Sugar Regulatory Administration at COA. Layunin ng ginawang pagsira sa mga kontrabando na maiwasan ang posibleng masamang epekto nito sa kalusugan at sa kaligtasan ng publiko batay sa umiiral na Section 1145 ng Customs Administrative Order 03-2020 at iba pang kaugnay ng mga customs law. Alinsunod ito sa direktiba ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na tiyakin na maayos na naitatapon ang mga hindi ligtas na produkto para maiwasan ang pagkalat ng mga sakit sa bansa at maisulong ang transparency at accountability sa operasyon ng kawanihan ng aduana. Tourist spot sa Atok Benguet patuloy na dinarayo ng mga turista dahil sa lumalamig na panahon. Alamin natin kung saan yan mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Naimbag na bigat, Romy. Tuloy-tuloy na dinarayo ng mga turista ang iba't ibang tourism spot sa Atok Benguet kasabay ng pagbaba ng temperatura sa lugar. Ayon kay Atok Mayor Franklin Smith, dumarami
ang mga bisitang nagtutungo sa mga kilalang tanawin sa bayan. Anya nagsimula nung buwan ng Oktubre hanggang ngayong pagpasok ng buwan ng Disyembre na panahon ng Pasko ay dumagsa ang mga turista dahil sa malamig na klima. Binanggit ni Mayor Smith na kaya nilang i-accommodate ang mga bisita dahil meron namang mga hotels at homestay facilities na tutuluyan. Hinggil naman sa pampublikong pasilidad, sinabi ng alkalde na kasalukuyan inaayos ang mga parking areas at palikuran sa mga tourism sites sa Atok. At dahil sa lumalamig na klima, pinapayaw niya ang mga turista na magsuot ng makapal na damit, boneta at gloves at magdala ng kanilang maintenance na gamot kung tutungo sa mga tourism spots. Tiniyak din ang kaligtasan at kapayapaan ng mga bisita dahil sa karagdagang PNP personnel na idineploy sa mga pasyalan sa Atok. Ito si RS41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy. Justin Gina. 4 na minuto bago mag alas 5 na umaga, oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Pero sabi nga ho naman dalabasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas mai-enjoy ho natin ang mga benepisyo. Ano nga bang ultabayo? Ito po'y postbiotic with Lactococcus lactostrain plasma. Ito po'y dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. Hindi po mga testimonial, hindi kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactostrain plasma. Kaya napaka-potent po nito. Pagpasok po sa ating katawan, pinagagana po nito yung PDC, plasmacytoid dendritic cell. Yan po yung tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. At yan din po ang responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ho ng ultamayo, pero sabi nga ho ng mga dalubhasa, isa sa mga pinakamagandang epekto ho nito, yung magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, may gandang disposition mo sa kinabukasan. May panlaban ka sa puyat, pagod, at stress. Ayan ha, ang ultamayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa Mercury Drug, sa HB1 Plus Pharmacy, Curamed at Amesco Drug. At ito pang good news ha. At teka nga pala, kung may mga katanungan ho kayo, mag-text ho kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin ha, yung mga medical experts ho natin nakastambay dyan. Sasagutin na inyong mga tanong, 0931-033-2871. At kapag bumili ka po ng isang box ng Ultamayo Postbiotic, yung 30 capsules, sa anong Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha ka ng free 100 pesos Mercury Drug Gift Certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR Permit Number 0981 Series of 2025. Mahalagang paalala, ang Ultamayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Malacanang. Sino ba itong cabinet secretary na ang tawag daw nila ngayon baby boss? Hindi pala, baliktad. Boss baby. Oh, boss baby ang bansag ng mga sarili niyang staff dahil madalas itong magtantrum na parang bata. Ulo? Madalas daw mag-inarte si Mr. Cabinet Secretary kapag hindi nito nakukuha ang gusto. Minsan na itong pinadala sa isang event abroad para magbasa ng mensahe mula sa Pangulong Bongbong Marcos, ngunit nagalit ang Cabinet Secretary nang malaman na tagabasa lang daw siya at hindi pala siya pwedeng mag-speech ng sarili niya sa naturang event. Sa inis, pinagalitan niya ang ambassador natin doon at sinabing bakit hindi niya pwedeng palitan ang approved na mensahe ng Pangulo. At dahil labag nga ito sa protocol, nainis lalo si Mr. Cabinet Secretary. Ipinasa na lang ang pagbasa nito sa isang miyembro ng kanyang delegasyon. Oh, gumastos ka para sa naturang event pagkatapos hindi mo gagawin yung role mo. Lalong lumabas ang pagka-diva ni Boss Baby nang pinag-intay nito ng 30 minutes ang ang ibang head ng delegation at late na bumaba sa kanyang hotel room. Dahil pero hindi niya masinabi kung bakit, baka naman sumakat yun tiyan, ano ha? Baka naparami ang kain sa buffet. Ayan, ha? Nung makita ni Boss Baby na ibang mataas na opisyal ng ibang bansa ang pinag-intay niya, alam ho ninyo, ang pinagbunta na naman ito ng galit, yung liaison ng host country. Na lalo yung kinahiya ng mga miyembro ng Philippine delegation. Ayan.
Ito daw pong si Boss Baby, suking-suki sa pagbibida kapag nakakakita na ng camera. Ayan. At mas pinipili nitong magbida kaysa maghanda, kaya't nasasabu ng ilang senador sa kanilang budget hearing. Kasi nga po si Boss Baby, bukod sa nagpapapansin lagi, hindi naman ganun pa kaganda ang performance. Maganda umaga, Pilipinas! Benteng Bigas, meron na program inilunsad naman o ilulunsad ngayong araw sa provincial capital ng Northern Samar. Detalye ng balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. May buntag din mo, Jane. Bilang tulong sa lahat ng mga residente dito sa lalawigan ng Northern Samar ay ilulunsad ngayong araw ng Lunes sa provincial government ng Northern Samar. Ang benteng bigas meron na. Magsisimulang bintahan ng bigas alas 9 ng umaga sa Capitol Gym sa bayan ng Katarman. Katuwang dito ang Provincial Agriculture Office sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture. Ayon sa provincial government ng Northern Samar, magkakabili ang lahat ng mga residente ang mga Nortihano ngunit ito ay first come first serve basis. Ang murang bigas, layunin na magkaroon ng access ang mga Nortihano na pamilya na makabili nitong murang bigas hanggang 10 kilong bigas. Hindi kahit naman ang mga nais bumili ngayong araw na magdala lamang ng kahit anumang ID upang mas mabilis ang recording purposes. Mayroong 400 sakong bigas na available ngayon na maaaring mabili sa pamamagitan nitong first come first serve basis. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Maganda umaga, Pilipinas! 5:01 ang oras sa buong kapuluan. This time check. So tayo ngayon, December 8, 2025. Fiesta ho ng Pasig. Alamin natin na magiging lagi naman ang panahon mula po kay Ma'am Chanel Dominguez ng Pag-asa. Ma'am Chanel, good morning. Magandang umaga din po sa inyo, Sir Angel. Magandang umaga din po sa mga taga-subaybay po natin para sa ating weather update. So yung low pressure area na dati pong si Wilma ay huling namataan over the coastal waters ng Colasi, Antique. So ngayon, dulot nitong low pressure area, makakaranas sa maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Mimimaropa at Western Visayas. Para naman sa shear line, magdadala ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora at Quezon. Dito sa Metro Manila, magiging maulap ang ating papawiri na may mga pag-ulan dulot nitong northeast monsoon. Gayon dito rin sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, rest of Central Luzon at rest of Calabarzon. Para naman sa Bicol Region, maulap na papawirin din na may mga pag-ulan ng kanilang asahan, dulot naman ng easterlies. At dito naman sa nalalabing bahagi ng ating bansa, sa mga hindi ko po nabanggit, magiging maaliwalas naman ang kanilang panahon. Pero asahan din natin yung mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. So ngayon po, meron tayong nakataas na gale warning dito po sa eastern seaboard po ng Northern Luzon. So pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin, delikado po muna pumalaot po dito. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga. Ma'am Chanel, sa paglabas nito, LPA na? Opo, ngayon po LPA na po siya. Pero possible po pag tuloy-tuloy po kasi interaction niya sa northeast monsoon, which is malabig na hangin, baka malusaw din po siya. Okay. At least hindi tayo nag-export ng bagyo ngayong buwan. Diba? Nakakahiya naman. Ina-export na lang natin bagyo. Oo nga po. Ma'am Chanel, thank you ha. Magandang umaga. Masama din po, Sir Angel. Si Chanel Dominguez mula po naman sa Pag-asa. Maganda umaga, Pilipinas! At naman po ang lakad natin ngayon. May bagyo man o wala, dapat na laging nakaredy ang ating family alcohol, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay, meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcoholone, ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga doktor, mga nurse, mga kamadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol, parang DCRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores
stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Mas mababang presyo ng domestic flight tickets dapat tutukan ng Department of Tourism. Detalye na balita mula kay Raymond Denpas, RH28. Raymond, good morning. Hinimok ni Senador Erwin Tulfo ang Department of Tourism na tutukan ang pagpapababa sa presyo ng mga tickets sa eroplano sa mga domestic flights. Ito ay upang makasabay tayo sa Timog Silangang Asya na nakararanas ng pagtaas ng bilang ng mga international tourist. Binanggit ito ni Senador Tulfo sa budget deliberation para sa 2026 budget ng DOT ng sponsor ay si Senador Laurel Legarda. Ang mahal na ticket sa eroplano sa mga domestic flights ang dahilan kung kaya't mas marami sa ating mga kababayan ang mas gustong magpunta sa Taiwan at Hong Kong kaysa sa magtungo sa Batanes at Tawi-Tawi. Sabi ni Legarda, bilang sponsor ng budget ng DOT, kinikilala ng ahensya na ang mataas na airfare ang paunahing hadlang sa kagustuhan ng ating mga kababayan na bumiyahe sa bansa. Nakipagtulungan sila sa Department of Transportation, Civil Aeronautics Board, Department of Trade Industry at ang PCC o Philippine Competition Commission upang tugunan ito. Binanggit din ni Legarda na papatuloy ang mga konsultasyon upang tapusin ang isang code of conduct para sa mga online travel agency at masiguro ang transparency at fair pricing alinsunod sa Internet Transactions Act. Ang pahayag ni Tulfo ay dulot ng pagiging kulelat ng Pilipinas sa mga bansa sa Timog Silangang Asya pagdating sa international tourist arrivals. Ayon sa datos mula Enero hanggang Agosto 2025 ng CAsia.stats, nakapagtalang Malaysia ng 28.24 million at international tourist arrivals, sinundan ng Thailand na 21.88, Vietnam 12.9, Singapore 11.6, Indonesia 10 million at ang Pilipinas ay meron lamang 3.96 million turiste. Maliban sa mas murang domestic flights ay dapat magkaroon din ng mga direct flights sa mga probinsya na kung tawagin ay underrated sa turismo gaya ng lalawigan ng Marinduque. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Oo nga, bibiyahe ka ng Davao for example. Gusto mo ng mura, biyahe ka ng madaling araw. Paano man naman may inganyo yung mga turisma, di ba? Pag pinag-usapan mo, local tourism sa Vietnam for example, ang ganda ng programa nila, di ba? Nakakaingit. Sino ba sekretary ng Department of Tourism ngayon? Nabuwag na ang Department of Tourism? Mayroon. Kayo naman, may budget yan eh. Sino? Si Gordon. Hindi. Kayo naman, dating senador si Richard Gordon, hindi na siya ngayon. Sino ba? Hindi kasi kilala, kaya wala masyadong ginagawa. Maganda umaga, Pilipinas! Manila LGU mamamahagi ng Noche Buena boxes para sa mahigit 700,000 families. Detalye na balita mula kay Boy Gonzales, RH29. Boy, good morning. Good morning, Kuya Angel. Tiniyak ng pamahalaan lungsod ng Manila na may Noche Buena ang mahigit sa 700,000 pamilya sa lungsod gayong Kapaskuhan kahit walang nakukulay na parol at dekorasyong pampasko sa mga pangunahing lasangan. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno Bagoso, inilipat na ng Manila LGU ang pondo na nakalaan sana para sa Christmas decoration upang mapondohan ang distribusyon ng Christmas Noche Buena box. Higit ng alkalde, mas mahalagang unahin ang pagkain ng mga residente kaysa sa mga gastusin maaari na mga ipagpaliban. Sinabi ng alkalde na kahit kapos sa pondo, ang City Hall gumawa pa rin ng paraan ng lokal na pamahalaan upang may pagpatuloy ang tradisyon at matiyak na may handang pagkain ng bawat pamilya Manileño sa Pasko. Bawat Noche Buena box ay naglalaman ng 1 kilo ng spaghetti, pasta, spaghetti sauce, 5 piraso ng corned beef, keso, fruit cocktail at 3 kilo ng bigas. Muling tiniyak ng Manila LGU na sa kabila ng limitadong pondo, sisikapin itong walang pamilyang magugutom at lahat ay may makapagsasaluhang handa pagdating ng Pasko. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Sana all.
Magandang umaga, Pilipinas! Sana lahat ng mga LGU may ganyang klase ng mindset, ha? Gayahin natin si Yormisco. Hindi baling walang pabonggang mga dekorasyon, ano ha? The simpler the better. Ang importante, meron pong pagsasaluhan ang mga constituents nila sa Pasko. Ayan ha. Nasa si Ma'am Evan lang, sabi niya, papunta daw sila ng isang cruise sa Catalina Island sa Ensenada, Mexico. Congratulations, ano ha? Punta sila ng Mexico. Inom sila ng tequila. Ayan, ha? Sabi ng isang napumunta tayo noon ng Guadalajara. Binibida ng isang Meksikano, sabi niya, I have a friend from the Philippines, he's a seaman. He taught me Filipino expression. Sabi ko, really ha? What did you learn from him? Sabi niya, he always say PI. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ano tinuturo nyo? Turuan nyo ng maganda. Turuan nyo ng magandang umaga, di ba? Magandang balita. Huwag yung mga kung ano-anong mga expression tinuturo nyo. Pambira naman, Viral ngayon sa social media si nating Commission on Elections Commissioner Rowena Gonzon matapos na makuhanan ng video habang sinisermonan ng isang lalaki sa isang mall sa Makati. Sa video maririnig at makikita ang panggagalaiti sa galit ni Gonzon habang sinasabi sa lalaki na wala naman itong suot na Rolex o Gucci pero matapobreng mayaman. Base sa online post naman ni Gonzon, sinabihan umano siya ng sinasabing Chinese na umalis sa mall para hindi makahawa matapos siyang umubo. Dahil dito sinabihan umano ni Gonzon ang lalaki na kung may sakit ito, hindi siya dapat ang nasa mall. Nagain na ng reklamo si Gonzon sa Makati Police. Humingi na rin umano ng paumanhin sa kanyang misis nung nanitang Chinese national pero hindi yung mismong Chinese na nakaalitan niya. Nako. Samantala, kinumpirma naman ni Ombudsman Boying Rimulya, isang nakaupong senador ang kakasuhan ng kanyang tanggapan kaugnay ng flood control scandal. Sa programang executive session ng DZRH, sinabi ni Rimulya na sumulat na siya kay Senate President Tito Soto para wag nang bigyan ng travel authority ang naturang senador. Tumanggi si Rimulya na magbigay ng pangalan, ngunit sa isang panayam, sinabi nitong si Senator Jengel Estrada ang hiniling niyang wag nang payagang lumabas ng bansa. Sinabi ni Rimulya na marami silang ihahaing kaso sa Sandigan Bayan at Regional Trial Court sa mga susunod na araw. Sumulat din ako kay Tito Sen na wag nang bigyan ng travel authority. Ibig sabihin, senador yan. Yung isang nakaupo. Isang nakaupo. Wag muna. Ano pa ang kulo mo? Ano ang kulo mo? Tatlo. Kaya lang, yung isa kasi mahihinog na Wala muna, wag muna. Ngayon. Pero yung isa nakaupo, hinog na. Oo, isa. Ombudsman. Yung isa hindi nakaupo. Puro blind item kayo, ha? Ito na lang. Nagbabala naman ang Food and Drug Administration sa publiko laban sa pagbili at paggamit ng imported infant formula na iniugnay sa isang pambihirang karamdaman. Ayon sa FDA, iniimbestigahan ng United States FDA ang outbreak ng infant botulism na may kaugnayan sa ByHeart Whole Nutrition Infant Formula. Ayon sa DFA, nirecall na ng US FDA ang lahat ng batch ng ByHeart powdered infant formula kabilang dito yung 20 per ounce cans at single-serve pack sticks dahil sa posibleng kontaminasyon ng Clostridium botulinum spores. Ang infant botulism ay nangyayari kapag ang spores ay tumutubo at naglalabas ng lason sa bituka ng mga sanggol, lalo na sa may edad na 6 na buwan pababa. Kabilang sa mga sintomas ang constipation, kawalan ng gana, panghihina at biglaang pagkawala ng head control. Nilinaw din ng local FDA na ang ByHeart formula ay hindi naman rehistrado at hindi otorisadong i-import o ibenta sa Pilipinas. Nananawagan din ng FDA sa mga lokal na mga professionals na maging mapagpatyag sa mga sintomas ng infant botulism at agad na i-report ang mga pinaghihinalaang kaso. Pinakamaganda pa rin diba, yung pagpapasuso ni nanay sa kanyang sanggol ng natural na gatas. Ayan,
Maganda umaga, Pilipinas! Sabi nga nila, breast milk is best for babies. Tumutok sa DZRH at manalo ng instant 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malakas Promo kasama ang Pride Detergent. Tama naman breast milk is best for babies. Yan. And daddies too, kasi hindi na sila gagastos pambili ng milk formula. Makakatipid. Ayan, oo. Nasa Barangay Santolan, Pasig ngayon, si Sherwin Alparo kasama ang kanyang tropang gwapo. Barangay Santolan, Pasig City. Ayan, nandyan sila para mamigay ng premyo sa mga suki natin. At ang ating word of the day... Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day para manalo ka ng DZRH Mini Component? Eto na! Ang word of the day natin ay bestow. Bestow. Ayan, use bestow in a sentence. Ayan, gumagamit ako ng bestow sa aking paglalakad. Baston yun. Ayan, di ba? Parang ano yan, parang binibigay, di ba? Title bestowed to Sherwin Alparo is Prince of giveaways. Ayan, bestow. Maganda umaga, Pilipinas! Sandali, bago tayo mag-commercial, mamalengke na muna si Edwin Duque, Aris 23, nandyan sa Bonifacio Market. Edwin, presyo daw ng gulay? Gumanda ha? Bumababa. Sherwin. Gel, may buntag. Sherwin. Edwin pala, Edwin. Alam mo yung pagpasok ng mga imported na gulay, ito raw ang dahilan kung bakit bumaba yung presyo ng mga gulay. Imported na gulay? Yung mga tulad ng mga sibuyas, may mga kamatis, at ito lang dahil itong ampalaya ko yung gel nung nakarang linggo, yung 220 ang kilo. Pero dahil doon sa ilang mga produkto na galing sa ibang bansa na nahalo sa ating mga merkado, bumaba raw yung mga presyo dahil nasa 160 itong presyo ng ampalaya ngayong unang linggo ng Disyembre. Yung kalabasa ko Angel na naging 100 pa nga, abay bumalik sa 60 pesos ngayon yung bawat kilo, at yung kamatis na 100 yung malaki ngayon ay meron ng 60 to 80 pesos yung bawat kilo. Ang labanos naman, ito naman ang tumaas mula sa 100 ay tumaas ng 160. Ang talong na mula sa 200, Angel, ay bumaba ngayon hanggang 140 to 160 pesos bawat kilo. Pero nanatiling 200 ang presyo ng luya. Ang sibuyas nanatili pa rin, ito bumaba na rin sibuyas ng 260. At yung pinakamagandang klase, ito yung bagong-bago, ay 300 pesos. Yung imported naman ay 260 pesos. Pero itong bawang, ito tumaas kunti, no? Mula sa 120 ngayon ay 160 pesos. Ang sayote mula sa dating ito sayote ang nabanggit ko rin kanina. Itong repolyo nanatiling 80 pesos. Yung carrots ko dyan na dating 180 to 200 ngayon ay 160 pesos ang kilo. Pero nanatiling 600 pesos ang siniga labuyo. Ang siling panigang ay 400. Ang siling makopa naman mula sa dating 400 ngayon bumaba ng 300 pesos. Hindi na nagbago, ibang presyo pa ng mga gulay. Maliban dito sa kalamansi na 160 ay 100, habang sitaw ay natiling 300 pesos bawat kilo. Yung ketchay, 1,000 pesos pa rin ang bawat kilo, habang itong broccoli ay 300 pesos bawat kilo. Yung Baguio beans, 400 pesos pa rin bawat kilo, Kanjel. Ang presyo naman ng karne, bagamat nagtaas ka ng 10 piso ang bawat kilo, pero itong bagsakan ng karne rito sa Bonifacio ay naratiling 210 ang manok, ang baboy 300, ang pork chop, giniling 300 pesos, pata ulihan 280, ang pata unahan ay 380, habang yung liempo ay 360. Pero doon sa ilang palengke ko, Angel,
Ang mataas na yung kari ng baboy, yung yepo ngayon ay 420. Natiling 500 ang presyo ng kambing. Kung gusto mo naman ng ulot pa, 250, habang yung baka ay 450 pesos pa rin. Ang presyo ng isda, ang bangos, nasa 320. 30 pesos yung binaba. Habang itong galing ng Bulacan ay 260. Ang tilapia ay 140 pesos bawat kilo. Hindi naman gumalawi ang presyo ng mga gulay, ay mga prutas at isda. At ang presyo ng bigas, ayan, ang bigas, yung malagkit, pero 58, 80, at ang pinakamataas sa walang red, Japanese 56, ang red rice 60 pesos, Aspen 53, ang brown rice 56, ang bagong ani na sila sabi, pinakamura 40, at ang pinakamura pa, ito yung 35 pesos bawat kilo. Yan ating price monitoring report, mula pa rin dito sa Bonifacio Market sa Caloocan. RS23, Edwin Duque nagulat sa Disa Rezona sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Dagan salamat, Edwin. Tumutok sa DZRH at manalo ng Insan 1,000 pesos sa Pasko Panalo Malacash Promo. Kasama ang Pride Detergent. Bilis manghuli ni Sherwin, oh. Kaya lang, tawagin mo na kami, baka mamaya kami ang hulihin ng traffic enforcer. Nakahalang kami sa traffic ka. O di sige, tawagan na natin. Sherwin, go, go, go! Yes, Kuya Angel, ako medyo maaga lang yung pagdating natin dito sa Barangay Santol, dito yan sa Pasig City. Kung saan na-check po natin si tatay, pangalan nyo? Angelito Baldeso. Si Angelito Valdez. Yan, si Angelito Valdez na nakatune in sa kanyang sasakyan sa DZRH. At dahil tuwing umaga nakikinig ka ng DZRH? Opo. Sino pa po rito mga announcer sa DZRH? Besto. Anong si Besto? Palmores. Ano? Angel Palmores. Ang paborito niyo sa DZRH, si Besto. Pero syempre, si Angelo Palmores. Nagpanik tuloy si Kuya ko talaga. Nagmamadali na kasi mamaya magkukasa kami ng traffic. At tingnan mo naman, napakasikip ng kalsada. Ayan, Ayaw nga. Ayan, so talaga ispita ito napasok namin. Paano mo na-tsempuhan? na nakikinig sa Kuya? Pagdaan namin, tumutulog yung kanyang sasakyan ng DZRH. Nakabukas yung bintana. Oo, bukas sa bintana. Tatanong ko, sino pinakikinggan mo? Sabi mo, sino pinakikinggan mo? Angel Palmores. Ayan, si Angelo Palmores. At ano ang ating word of the day? Besto. Besto, hindi yan tinutusok ng straw. Baka mamaya yan yung sinasabi nyo tinutusok ng straw tapos maraming flavor. Hindi po yan yon. Ang besto ay yung pinagkakaloob. Yan, ha? Kagaya ng ipagkakaloob namin 1,000 pesos. Hey, salamat po. Oh, at syempre, yan, meron ka pag DZRH mini component, DZRH t-shirt, DZRH siksik liglig umaapaw na grocery basket, at hindi lang yan, ang pinakabago at ang pinakamabangong Pride with fabric conditioner, Korean strawberry bloom, 2 kilo yan para sa'yo. Maraming salamat po. Ayan. Yun lang. Ang dami-dami kong sinabi, Kuya. Yun lang sasabihin mo. Ano ba? Mauubos na yung boses ko. Speechless si Kuya. Besto ulit ako. Si tatay dalawa lang sinasabi. Alam mo, yung parot, Kuya, yung pag tinuruan mo ng salita, kung ano yung inuro mo tinuro, Sherwin. yun lang mo sinasabi. Sherwin, oo. At may tatanong lang ako kay Boss Lito. Boss Lito. Maraming pong salamat. Boss Lito, sandali. Boss Lito, malagyan mo ng monitor. Bigyan mo ng monitor si Boss Lito. Boss Lito. Ay, good morning. Good morning ho. Alam ko kung ba't nagmamadali ki. Apo. Pauwi ka pa lang ano? Papunta pa lang palengke. Papunta. Akala ko nagmamadali kang umuwi dahil pauwi ka pa lang, inumaga ka. Papunta pa lang po. Ang gagawin mo palengke, mamamalengke. Opo. Akala ko magtitinda kayo doon. Sige, ingat to kayo ha. Maraming po salamat. Walang ano Pero man. kailangan na pumunta sa palengke para lustayin yung premyo. Yan kagad na gagawin. Siyempre sabi ng DTI, kailangan mamili ngayong Pasko. Kaya naman sa mga nais mo na ng 1,000 pesos na tumutong sa DZRH, baka na susunod nating winner sa DZRH. Pasko Panalo Promo kasama ang Pride Detergent. Sherwin. RH6, Sherwin Bata Alfaro DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sherwin, teka muna Sherwin. May tatanong pa ako kay Kuya Lito eh. Ay, ano pa? Kuya Lito. Ang sabi ng DTI, 500 lang budget dapat sa Noche Buena. May 1,000 ka dyan. O hindi 2 pang Noche Buena yan. Opo. Kasya?
Kasi yung 500. Idadamay na rin yung medianoche. Damay Kakasay na lang po. Yan, okay. Pero payag kayo, 20 pesos lang ang bibigay na pamasko sa mga inaanak. Opo. Tama din, ano? Tama yun, oo. Sige. Kung sabi nga ng DTI, 500 pang Noche Buena, edi dapat 20 pamasko, okay na yun. Oo, sige. Oo. Maganda. Magaling tong Ikaw DTI. nagpano ka na, Kuya Angel, di ba? Hindi ano ka ba? Ay, di ba ikaw? Hindi. Kung ako yung akin, 10 Para piso. malaman kapag nagkasisihan ng mga inaanak. Hindi, 10, kung ako, 10 piso. Yan. 10 lang sa'yo. Ang tindi. Kaya, Kuya Lito. Thank you. Thank you, Kuya Lito. Ano pa yung malamig pang coin? Thank you, Kuya Lito. Okay. So back to studio. Maraming salamat, Kuya Angel. Maraming salamat. Pilipinas. Tandaan ho ninyo ang rekomendasyon ng DTI, 20 pesos ang pamasko. Yan ha. Yan sa mga inaanak ko, yan ha. Kailangan sundin ho natin yan. Yan po yung mando po ng DTI. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Mas Malakas Promo! Ay, hala, saan to? 420 pesos per kilo ang baboy? Okay, huwag na kayo ma-high blood. Alam ho ninyo, mas masarap kumain ng ano ngayon. Galing ko sa Mindanao. Inihaw na dalag. Ang sarap. Sausaw mo sa bagoong na may kalamansi. Panalo. Maganda umaga, Pilipinas! 27 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Number 5:30 ang oras sa buong kapuluan sa mga kababayan natin pabalik ng Pilipinas. Magandang umaga po sa inyo sa mga seafarers natin, ha? Baka ho magpapasalubong tayo ng tsokolate, wag nang imported, ha? Meron ho tayong locally made na tangerine chocolate, 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan po ito ng DTI at ng DOST. Tangerine chocolate. Ito po yung produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho sila ng dikalidad na cacao beans, pinoprocess para maging tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. Tangerine chocolate, 100% gawang atin, kaya pakiusap po ni Dr. Helen Tan, sana atin pong tangkilikin. Tangerine chocolate, produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon, ipinagmamalaki nilang ito, ipinagpagura nila. I-check ko ninyo sa tangerinechocolate.ph yung mahigit 10 variants ng tangerine chocolate ng mga raw material ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Kaya sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! Oy, hala, alam daw kaya ni Secretary Vince Dizon na meron siyang isang iusek dyan na kilala sa pagiging hustler. Kilala daw ito nung nakaraang administrasyon sa pagiging magaling gumamit ng chicks ng isang cabinet secretary para makuha ang kanilang gusto at mapapirmahan ang mga malalaking kontrata na may kinalaman sa buhangin. Gandang umaga kay Boss Jonathan. Malapit din daw ang asawa nito kay dating Pangulong GMA. Pero hindi ito sinadyang bigyan ng mahalagang pwesto dahil nga daw po sa marami itong mga nagagawang milagro o mga anomalya. Sino siya? Maganda umaga, Pilipinas! Naglabas ng paalala ang Philippine Embassy sa Washington para sa mga Filipino-American magdahan-dahan sa pagre-renounce ng kanilang Filipino citizenship. Ito'y matapos kumalat ang pangamba hinggil sa manoy pagbabawal sa dual citizenship sa Estados Unidos. Ayon sa embahada, walang binago ang US sa kanilang polisiya at hindi pa batas ang panukalang Exclusive Citizenship Act of 2025. Paliwanag ng embahada, ang naturang bill na inihain ni US Senator Bernie Moreno ay dadaan pa sa mahabang proseso sa Kongreso ng Amerika at maaaring hindi rin ito umusad. Binigyan din pa ng embahada na ang pagre-renounce ng Philippine citizenship ay isang irreversible o hindi na may babalik na hakbang. Sinabi pa ng embahada na dapat timbangin ng mga lawmakers ng Amerika ang epekto ng naturang panukala, lalo na't maapektuhan ng malaking immigrant communities. Idinagdag pa nila na ilang dekada nang may nagtatangkang limitahan ang dual citizenship sa Amerika
at hindi naman ito nagtagumpay. Mula noong 1952, kinilala ng US Supreme Court ang dual citizenship na isang status na pinahintulutan ng batas at maaaring sabay na magkaroon ng karapatan at obligasyon sa dalawang bansa. Sa ngayon, nananatiling hindi nagbabago ang patakaran ng US kaugnay ng dual citizenship. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga kay Joy John Balarete Acol mula po dyan sa Washington. Joy John, bigyan mo nga kami ng update mamaya. Mahilig ka bang umidlip o mag-power nap habang nasa siesta time o tanghali? Gayahin nyo yung isang USEC naman ng, ng DOST. Kahit nasa presscon, umiidlip. Sa budget hearing, umiidlip. Kaya nga ang tawag sa kanya si Yusek Tulog. Ayan, kumusta ka na, Yusek Tulog? Sipag mo pa rin matulog. Pero at least hindi siya masyadong mahilig mag-junket. Hindi katulad ng iba. At least tulog lang ho. Kaya lang kahit nasa press conference, natutulog. Alam ba ninyo na ang power na pala maganda para sa kalusugan ng utak? Batay po sa pag-aaral ng mga scientifico, nakapagpapabagal sa pagtanda ng utak ng halos 7 taon ang madalas na pag-idlip tuwing tanghali. Di ba nung mga bata tayo, di ba? Oo, may pamalo pa yung nagbabantay sa atin, no? Pagka hindi tayo natulog. Nung bata tayo, ayaw nating umiidlip sa tanghali. Pero nung may nagkakaedad na, syempre, makailangan na natin ng power nap. Lumalabas din sa pag-aaral na nakapagpapabuti ito ng memorya, atensyon, at kung ikukumpara sa utak ng mga hindi umiidlip, mas malusog ang utak ng mga palaidlip. Ayun. Ayon sa mga psychologists, ang power nap ay pagkakataon ng utak na makapagpahinga, makapag-restore ng mental energy at maglinis ng metabolic waste. Nakatutulong din ang power nap sa pagre-regulate ng emosyon, nakapagpapababa ng stress level, lalo na kapag pagod na ang utak sa kaiisip. Lumalabas din sa pag-aaral na 20 hanggang 30 minutes na pag-idlip ay nakatutulong para gumanda ang ating mood at pagdedesisyon. Pero paalala, maikling power nap lang o pag-idlip ang kinakailangan ng katawan sa tanghali o kaya sa umaga. Dahil nakapanghihina naman o mas nakakaantok o bitin sa tulog ang pakiramdam kapag sumobra na sa oras ang inyong pag-idlip. Ayan, Pero kung kayo naman nasa frontline office ng gobyerno, wag naman kayo doon sa inyong pwesto mag-power nap. Medyo tago, Yung hindi naman nakikita ho ng mga taxpayer. Nakakahiya naman yun. Pipila sila ng pagkatagal-tagal tapos yung pinipilahan nila nandun nagpa-power nap. Naintindihan natin na mahalaga yan, pero huwag naman doon harapan. Doon naman medyo siguro sa pantry o sa isang lugar na hindi kayo kitang-kita ng ating mga kababayan. Magandang umaga, Pilipinas! Ako, nagpa-power nap ako habang tumatakbo yung sasakyan. Pabalik halimbawa ng galing sa Pasay, pabalik ako ng Quezon City o saan man pupunta. Ayan, habang nasa sasakyan, nagpa-power nap ako. Ayan, hindi naman ako nagdadrive. May nag-grab. Diba? Sa taxi. Yan. Sa jeep, magpa-power nap ka. Huwag niyong gagawin. Madudukutan ka. Magandang umaga, Pilipinas! Nung bago ka sa Maynila, nadalas ako nagpa-power nap. Galing Pasig, papunta ng Valenzuela. Doon ako umuwi. Ayun, pagkagising ko, nandun ako sa terminal. Tama na, Diyos, hindi naman ako masyado. Bihira na naman ako nadukutan. 37 na makalipas ang 5:00 na umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Ang balita. Ngayon, alinsunod po sa proclamation number 727. Ayan, Proclamation 727, December 8, 2025 is declared a special non-working holiday nationwide. Kaya doon sa mga nagtatanong kung may bangko, alahong bangko ngayong araw na ito kasi nga po ngayon ay special non-working holiday. Ayan, dahil sa Immaculate Conception Day. At dahil birthday din po ni Boss Ome Carbonell, kahapon ang birthday ni Boss Steve Ojeda, dyan po sa Amerika, at saka ni Boss Romy Prado.
Ha? Diyan po sa norte. Ayan, ha? Happy birthday. Maganda umaga, Pilipinas! Mayor Sunny Mendoza ng Talisay, Batangas, good morning! At sa lahat na masuki natin na nakatutok sa iba't ibang panig ng kapuluan, Ambassador Harry Amping, good morning! Ma'am Sally, Tita Sally, ang mother po ni Justice Raul Villanueva, good morning po. Justice Max De Leon at saka Justice Sinergito, good morning po sa inyo. Kumusta na po kayo? Batiin din daw natin si Lola Fe Camaso ng San Jose Occidental Mindoro, good morning! At sa mga suki natin dyan po sa Hayward, California. Laguna, walang pasok. Siyempre, nationwide nga po, wala pong pasok ngayong araw na ito. Ay, nako, nananakit naman yung mga kasuwa-kasuwa, nagkakaringkel, sumihina na bang kalamnan? Epekto po yan ng pagtanda, Ipinakikilala ang Ultraplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultrabayo backed by Japanese technology. Ang Ultraplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosagreen para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kayang bawiin natin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin lamang po ang Ultrabayo at saka ang Ultraplex sa Shopee, Lazada at ultrabayo.shop. Ang Ultraplex po ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Maganda umaga, Pilipinas! Oo, nabati ko na si Tita Sally ng tanggapan po ni... kanina pa yan, mamalo. Ikaw talaga mamalo, hindi ka nakikinig. Anyway, ito muna mamigay muna tayo ng pera. 3,000. Mahiwagang tunog! 3,000 ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Isang bagay na ginagawa natin pagka Pasko, ang isang item dyan ay gawa sa karton, yung isa syempre ay gawa sa hindi karton. Kasi magkaiba sila basta, ginagawa natin yan. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format po ng pagdetext, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text ang text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasagot online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Posibleng sa loob daw po ng 3 hanggang 5 taon, makakapasok na ang mga Pilipino sa ospital nang hindi gumagastos mula sa kanilang sariling bulsa. Katagal? Ibig sabihin, huwag ka muna magkasakit. Up to the next 3 to 5 years. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, ito'y dahil sa mas pinalakas na ang pondo ng PhilHealth. Paliwanag nito, may 53 billion regular subsidy ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth sa 2026 budget, habang iniutos na rin ng Korte Suprema ang pagbabalik ng 60 billion pesos na sobrang pondo nito na dating inilipat sa Bureau of Treasury. Sa kabuuan, umaabot na niya ng 113 billion ang pondo ng PhilHealth sa susunod na taon, bukod pa sa kasalukuyang reserve ng ahensya. Umaasa si Gatchalian na sa pamamagitan nito, magtutuloy-tuloy ang zero balance billing para sa mga pasyente sa mga pampublikong ospital, habang magiging sapat na rin na niya ang reimbursement para naman sa mga pribadong ospital. Sinabi din ni Senator Gatchalian, magkakaroon din ng dagdag na medical assistance for indigent patients program para sa mga ospital na lumalagpas sa kapasidad. Ayun, sana nga po. Alam, sabi ni dating Justice Carpio, ano tawag dito? Unconstitutional. Nako. Parang sinasuggest ni Justice Carpio, dapat may mag-file ng mga reklamo laban dun sa mga may pakana, may nagsagawa ng paglilipat na yan ng pondo. Ano, plunder? Hindi ko alam. Nananawagan naman si public health expert Dr. Tony Lechon, tanggalin na ang paggamit ng guarantee letter sa mga ospital at sa hinip ay direkta na lamang ang pondo sa PhilHealth. Ayon kasi kay Lechon, ito'y dahil tila nanlilimos ang taong bayan, lalo-lalo na sa mga politiko, para lamang mabigyan ng guarantee letter. Iginiit ng public health expert, mas mainam kung direkta na lamang ipapasok ang budget sa PhilHealth para diretso na rin sa billing ng mga pasyente.
Bukod pa dito, mas mapapadali ang proseso at mabibigyan ng dignidad ang ating mga kababayan. So, ang pinapakiusap ko, tanggalin na ho yung guarantee letter na yan at lahat ibigay sa PhilHealth para automatic po yun. Kasi wala naman sa ibang bansang guarantee letter, tayo lang ho meron nun eh. Hindi natin ma-achieve ang universal healthcare natin. At ang pag-guarantee letter, ginagawa nating mahihirap at pulubi ang ating mga kababayan. Bigyan natin ng dignidad eh. Iginit naman ni Vice President Sara Duterte na dapat ibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos excess fund dito na unang inilipat sa National Treasury. Ayon kay VP Inday, kailangan tumalima sa hatol ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon ang naging pagtatransfer ng naturang pondo, kaya't narapat lamang na ibalik ito sa PhilHealth. Iginit ng Vice Presidente, dapat manatili sa ahensya ang nabagit na pondo para matiyak ang patuloy na pagpopondo sa mga programang pangkalusugan. Samantala, bagamat hindi masyadong idinitalye, ibinahagi rin ni BP Inday na napag-usapan nila ng kanyang amang sinating Pangulong Digong Duterte ang tungkol sa naging desisyon ng Korte Suprema. Magandang umaga, Pilipinas! Senior citizen, patay sa sunog sa Antipolo. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52. Edniel, good morning. Kuya Angel, isa ang kumpirmadong nasawi sa sunog sa residential area sa barangay Munting Dilaw, lungsod ng Antipolo. Ayon sa Antipolo Police Station, isang 72 anyos, 72 years old na ginang itong natarap sa nasabing sunog kagabi. Ipinaas ang apoy sa ikalawang alarma at 12:48 na ng hating gabi, pero naapon na lamang nitong 1:38 ng madaling araw. Sa ngayon ay ipoproseso pa lamang, Kuya Angel, ng SOCO ang naturang lugar kung saan nangyari itong insidente. Kapatid, nangyari sa light materials itong area kung saan kumarat ang apoy na inaalam pa rin kung paano nagsimula. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Holiday security ng NCRPO, kasado na. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. May git 14,600 na pulis ang ipakakalat sa Metro Manila para siguruhin ang mapayapang pagdiriwang ng holiday season. Ayon kay NCRPO Director Major General Anthony Abirin, may git 7,300 na mga pulis at mga force multiplier ang ide-deploy sa mga simbahan, pangunahing lansangan, terminal, commercial complex at iba pang matataong lugar. Para mas palakasin naman yung regular security operation, may nakatalaga ring may 7,200 na mga personnel para sa routine law enforcement duties. Partikular ang pagpapatrolya, check operation, border control, field inspection at rapid response ng kapulisan. Sabi ng NCRPO, layo nitong mapigilan ng anumang krimen, agad na makatugon sa emergency at makapagatid ng alalay kung kinakailangan ng ating mga kababayan. Kasabay nito, pinaalalahanan ng hanay ang publiko na manatiling nakaalerto, bantayan ang mga kagamitan at magdobli ingat sa mga siksigang lugar kagaya ng mga transport terminal. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Ayun, Vic Lima, maraming salamat. Magandang umaga. Sabi ni Vic, ang secretary pala ng Department of Tourism ay si Cristina Prasco. Ayun. Sino yun? Ha? Wala kasi masyadong balita. Ha? Secretary pala yun. Pumasa na siya sa CA? Ah, talaga? Aba, congratulations. Director Ginger Katabi, good morning. Magandang umaga po. At saka sa, nakita ko si Susan Enriquez nung weekend. Sabi niya, nakatutok daw siya tuwing umaga. Susan, wala kang mapakinggang matino. Good morning. Good morning, Ma'am Susan Enriquez. Magandang umaga, Pilipinas! 5 minuto na lamang, ACS na ng umaga. Pilipinas. Ay, magandang umaga kay President Ed Tamayo ng PMA Education Foundation. Ayan, ha? Magandang umaga po sa mga alumni ng Philippine Military Academy. Boss Ed, bukas tayo, ha? Ayan, dapat makausap natin ngayong umaga sana si President Ed Tamayo ng PMA Education Foundation nang sa gayon malaman natin yung mga programa ginagawa nila para sa mga beneficiaries ng mga programa ng foundation na yan, ha?
Anyway, bukas magkarinigan tayo para maiparating natin doon sa mga beneficiaries yung mga available na mga programa ng Philippine Military Academy Education Foundation. Ayan, masipag yung mga natin. Masipag itong mga miyembro ng PMA. Lalong-lalo na siyempre yung mga poging mapitagan. Oo, si Boss Nick, maagang gumigising yan si Bossman Teleman. Oo, yan. Yung mga masisipag gumising na maaga kasi nagkakaedad na. Hindi. Maaga talagang gumising kasi nga po magja-jogging. Maganda umaga, Pilipinas! Magkakaroon ng discount sa singil sa tubig para sa mga informal settler at low-income earner na mga benepisyaryo ng mass housing program ng gobyerno. Bahagi ito ng Enhanced Lifeline Program, isang inisyatiba ng pamahalaan na nagbibigay ng discounted water rates para sa mga eligible low-income consumer ng Maynilad at Manila Water na kumukonsumo ng 20 cubic meters o mas mababa pa kada buwan. Ayon sa Department of Human Settlement and Urban Development Secretary Jose Ramon Aliling, para makapag-enroll sa programa, kinakailangan lamang na magpresenta ng certification of low income at magsumite ng kaukulang mga requirement. Lain ito na matiyak na nabibigyan ang mass housing beneficiaries hindi lamang na maayos sa tirahan, kundi maging ng mahalagang serbisyo na kailangan para sa araw-araw na pamumuhay, gaya ng abot kayang malinis na tubig. Ayan, Isang minuto na lamang bago mag-ACS na umaga, susunod ng 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay po sa kay Plato, yung Greek philosopher na si Plato. Teka muna, bakit ganun? Pinotes ko na dito, bumaba. The truth is not always the same as the majority decision. Oras sa buong kapuluan, ACS na umaga. This time check is brought to you by